Sa pagpapatuloy ng kwento, sa lobby ng paliparan, maraming tao ang dumadaan at umaalis. Hinahanap ni Lin Xin si Cao Cao, sinabi ni Cao Cao na nakalapag na siya sa paliparan. Bakit hindi ko pa siya nakikita? Hindi siya katulad ng mga streamer na gumagamit ng mabibigat na filter, dapat madali ko siyang makikilala. Ang tagahanga sa likod ni Cao Cao ay nakita na siya. Patuloy niyang hinawakan ang kamay ni Cao Cao at hinayla ang kanyang kamay. Cao Cao, saan mo gustong pumunta? Ihahatid na kita. Ako na ang magmamaneho. Agad na inalis ni Cao Cao ang kamay ng lalaking fan at tumanggi, talaga, hindi na kailangan. Huwag kang maging masyadong magalang sa akin. Nakita rin ni Lin Xin si Cao Cao na mukhang katulad ng nasa livestream. Ngayon, nakatakas na siya mula sa paghawak ng nakakatakot na fan na iyon at lumapit si Lin Xin upang protektahan si Cao Cao. Ang ekspresyon ni Cao Cao ay naguguluhan. Ang fan, na nakaramdam ng pagkahiya at hindi alam kung paano lulusot, ay nagsalita, "Sino ka?" Nagbigay ako ng maraming regalo kay Cao Cao. Itinaas ni Cao Cao ang kanyang telepono at ipinakita ang chat sa pagitan niya at ng fan. Masayang nagtanong si Cao Cao, "Brother Chen, ikaw ba ito? Tugma ang suot mo sa sinabi mo sa WeChat." Tiningnan niya ang mga mensahe at kinumpirma, "Oo, ako nga iyon." Ngayon, alam na ng fan kung sino siya at nagulat ito. "Ikaw si Mr. Chen." Mabilis itong yumuko at humingi ng paumanhin, "Pasensya na, Mr. Chen, kung nakakaistorbo ako." Hindi sila pinansin ng dalawa at lumakad palayo. Hinawakan ni Cao Cao ang kamay ni Lin Xin at sinabi, "Buti na lang at dumating ka agad, Brother Chen." Yung lalaki doon, sinasabi niyang fan ko siya, pero paglapit niya, bigla na lang niya akong hinawakan. Hindi ko siya kilala. Binigyan niya ako ng ilang daang yuan na halaga ng mga regalo, nagmamaneho ng lumang kotse, at gusto pa akong i-date. Lumapit palalo si Cao Cao kay Lin Xin. "Palagi kong iniisip na isa kang matagumpay na negosyante, nasa mga 40 na ang edad. Hindi ko inakala na bata at gwapo ka pala." Sa pagkarinig ng mga papuri, masaya niyang sinagot, "Tawagin mo na lang akong Lin Xin." Hindi ko rin inasahan na mas maganda ka pa pala sa personal kaysa noong nag-livestream ka. Nagulat si Cao Cao, "Brother Lin Xin, marunong ka talagang magsalita." Nag-prompt ang system ng isang counterattack mission. Talagang maganda si Cao Cao, perpekto sa lahat ng aspeto. Ang pangalan niya ay Lu Xiaoya, may taas na 170 cm, timbang na 48 kilo, at ang kasalukuyang pabor abilidad na antas ay 30%. Sa malayo, may isang lalaki na kumakaway at tumatawag, "Cao Cao." Lumapit si Lin Xin at si Cao Cao sa lalaki. "Bakit narito si Mr. Zhao?" Tanong ni Cao Cao. "Brother Chen, ito si Mr. Zhao. Binigyan niya ako ng maraming regalo noong live stream." Agad na sumagot ang lalaki nang magsalita si Cao Cao, "Siyempre, pumunta ako para sunduin ka. Paano kita hahayaang mag-taxi?" Ito si." Masayang ipinakilala ni Cao Cao si Lin Xin. Nahiya siya sa kanyang pahayag habang paalis ng paliparan. Inimbitahan sila ni Mr. Zhao na sumakay sa kanyang kotse, "Brother Lin, hindi ko inaasahan na siya ay ganito kabata. Kung nalaman ko lang na si Brother Lin ang susando kay Cao Cao, hindi ko sana dinala ang kalahating $1,000,000 na kotse para lang mapahiya. Ano kayang sasakyan ang dala ni Brother Lin?" Tapat na sumagot si Lin Xin, "Nagmaneho lang ako ng maliit na electric car." Nang marinig ito, nagulat si Cao Cao. Nag-alok si Mr. Zhao, "Pwede kitang ihatid sa isang biyahe." Sumang-ayon si Lin Xin, "Sige, salamat." Tungkol sa maliit kong electric donkey. Sa ibabaw ng marangyang kotse, may isang maliit na electric donkey na tumatakbo sa kalsada na nagdulot ng gulat sa lahat ng nakapaligid. Tinitingnan si Lin Xin ni Mr. Zhao sa salamin ng kotse, at nagtataka ang lalaking estudyanteng ito ay mukhang nasa 20 taong gulang lang, at ang mga damit niya ay nagkakahalaga lamang ng ilang yuan. Talaga bang kaya niyang ibigay ang regalo sa live stream na nagkakahalaga ng higit sa 24 na milyon? Ang kabab ang loob ni Brother Lin ay talagang nakakagulat. Tama ba ang daang ito papunta sa restaurant? Tanong ni Lin Xin habang nakatingin sa labas. Kinumpirma ni Cao Cao, nagsalita si Cao Cao, "Hindi ako nag-aalangan sumakay sa electric donkey ni Brother Lin, pero dahil sa dami ng bagahe, mas maginhawa para sa akin na sumakay sa kotse ni Mr. Zhao."
Tama ba, Brother Lin? Sumang-ayon si Lin Zin, may punto si Mr. Zhao. Habang tinitingnan ng tanawin sa labas, hindi niya maiwasang humanga, ang ganda ng gabi sa Seoul. Tinitigan siya ni Cao Cao nang may pag-aalinlangan, totoo bang si Mr. Chen ito? Nang makarating na sila sa pintuan ng restaurant, binuksan ni Cao Cao ang pinto at pumasok ng masayang-masaya, "Hello, everyone." Sumunod siya at si Mr. Zhao sa likod. Ang mga tito na nakaupo sa mesa ng salo-salo ay masigla at sa wakas ay dumating na ang pangunahing tauhan. Ito ang tumalo kay Su Xiao kagabi sa PK at kinailangang umalis. Mas maganda si Cao Cao ngayon kaysa noong huli kaming magkita. Isang parusa ng 3 baso para sa pagiging huli, tama. Ang mga tito ay nagpakita ng masasayang ekspresyon nang makita siya. Totoo bang si Mr. Chen ito o isang pekeng? Matagal ko na silang hinahangaan, at ang isa pa nga sa kanila ay nagulat, hindi ba siya masyadong bata? Naunawaan na niya ang layunin ng grupong ito. Lumabas na nagkunwari silang iimbitahan siya para kumain bilang paghingi ng tawad, pero sa totoo'y para ito maging paraan upang makipagpulong sa ilang malalaking tao o gantimpalaan si Cao Cao ng malaki sa livestream. Talagang mapanlin lang na babae si Cao Cao, ito ay isang hapunan upang imbitahan ang mga boss ni Cao Cao. Isang sikat na streamer para sa dyaryo na hindi kapos sa kariktan, lahat ay naupo sa mesa na nag-uusap ng masigla, pero sa totoo'y lahat ng salita ay para lamang sa akin. Tawa ng tawa ang mga lalaki nang sabihin ni Mr. Zhao na sumakay si Lin Zin ng maliit na electric donkey para sunduin si Cao Cao. Hahaha, hindi ba't katawa-tawa? Ito ay biro ni Mr. Chen kay Cao Cao na nagbigay ng higit sa 20 milyong regalo sa livestream, bakit hindi siya makabili ng kotse? Walang dagang ang sinister na 4 ay hindi bababa sa 1 bilyon. Lumapit siya upang tapikin ang balikat nito, alam ko ang maraming tao sa Seoul, pero sabi ni Mr. Zhao na mula si Lin Zin sa pamilyang Lin. Mukhang pinagdududahan ng lalaking ito ang iyong pagkakakilanlan, gumagawa siya ng ingay, sinasabi na sa mga mayaman sa Seoul, walang pamilyang Lin. Hindi niya ito pinansin, anuman ang sinabi ng lalaki, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagulat ang tatlo sa narinig, nagsimulang murahin si Lin Zin ng sabay-sabay ng mga tiyo. Tama ang sinabi ni President Chen, "Sampin, peke na ito at ako pa ang napilitang magdala ng maliit na electric donkey niya." Huwag hayaang mahuli ni Cao Cao, nakita na ba ni Cao Cao ang litrato ni Mr. Chen dati? Nguya ni Cao Cao ang chopsticks niya habang tumitig kay Lin Zin, pero walang sinabi. Sa loob-loob ni Lin Zin, bumaba ng 10% ang pabor-abilidad niya. Naalala niya ang panahon na nasa kotse sila papunta rito, at nakumpirma sa kanyang mobile phone na talagang gipot siya at barya na lang ang natitira. Marahil ay nagtatampo pa rin siya kay Cao Cao. Totoo na ang ugali ng ilang mayayaman ay maaaring maging kakaiba at siraulo, pero kahit ano paman, anuman ang uri ng lalaki, lahat sila'y nagiging dispenser ng pera para sa kanya. Ang tanging inaalala niya ay kung may sapat na pera ito para gastusin niya. Lumapit si Cao Cao sa kanya, ipinatong ang kamay sa kanyang hita. Salamat, President Chen, sa malasakit. Para sa iyong pag-aalala pero kahit na ano pa man ang 3 pangunahing pamilya sa Seoul ay si Lin Zin, ay mula sa pamilya Lin sa Seoul, di ba? Ngumiti siya, kinikilala ang intensyon ni Cao Cao. Para bang tinutulungan siya nito sa usapan, pero sa totoo lang, sinisigurado niya ang pagkakakilanlan ko. Hawak ang isang baso ng tubig sa kanyang kamay, tumingin siya sa mga tao sa mesa ng kalmado at sinabi. Ang pamilyang Lin, hindi ko sila kilala, pero kahit papaano, hindi kasing yaman ng akin ang kanilang kayamanan. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang tinukso ng mga tiyo. Hahaha, kaibigan, umaarte ka masyado. Mag-ingat ka at baka tamaan ka ng kidlat. Siguro nga si Mr. Lin ay hindi kaya nanalo ng higit sa 20 milyon sa lottery. Malamang, nagastos na niya ang lahat kay Schwanger, at pagkatapos, dahil hindi na siya makakuha ng appointment kay Schwanger, tumakbo na lang siya para linlangan si Cao Cao. Tama iyon. Kahit papaano, magagamit mo pa rin ang reputasyon na ito para linlangan ang isang tao para sa isang one-night stand, di ba, Mr. Lin? Sinasabi mong mas marami ang pera mo kaysa sa pamilyang Lin. Kaya't tatanungin kita ng kaunti, anong klaseng kotse ang karaniwan mong dinadala? Ilan na bang supercar ang nasa garahe mo?
Nang marinig iyon, hinayla mo si Jenny palapit sayo. Wala akong anumang kotse. Kaukaw, anong klaseng kotse ang gusto mo? Mabibili ko yun para sayo ngayon. Tumingin si Kaukaw kay Linzin nang may kaunting pagkalito. Sa eksenang ito, nawalan ng gana ang mga tiyuhin at dali-daling sinampal ang mesa. Hoy, saan mo inilalagay ang kamay mo? Nagpapanggap ka lang na mayaman, di ba? Bagong yaman nga, bagong yaman talaga. Anim na salita ni President Chen ay naglabas na ng katotohanan tungkol sayo. Ngayon, mag-shopping ka na. Haha, akala mo ba ang pagbili ng pagkain sa palengke ay sapat na? Kaibigan, ang pagpapanggap na mayaman ay hindi ganito. Nang marinig ito, ngumiti rin si Kaukaw, talaga. Salamat, Linzin, gusto ko ang Ferrari FA60. Kung ibibigay mo ito sa akin, gagantimpalaan kita ng isang katumbas na engranding seremonya, okay. Kahit na sinabi niya ito ng pasalita, bumaba ng 15% ang pabor na nararamdaman niya sa kanyang puso. Tumingin si Linzin kay Kaukaw at napabuntong hininga. Kahanga-hanga, nagpapakita ng sigla at kasiyahan sa labas, ngunit sa totoo lang, bumaba ang pabor. Sa ganitong kakayahan sa pag-arte, kung hindi man isang aktor, isang sayang nga talaga, isang malaking sayang. Tumayo si Linzin at naglakad papunta sa pinto. Sige, tapusin na natin ito. Masayang kumaway si Kaukaw, nagpapalam kay Linzin. Madilim na sa labas. Pagkalipas ng kalahating oras, lumabas na lahat ng mga tao sa audience para hintayin si Linzin. Ang batang si Linzin ay talagang tumakas, isang tagapagpatawa lang pala. Kaukaw, terrace sa karaoke. Dahil hindi si Linzin makita ni Kaukaw, pumayag na lang siya, sige, ngunit may bakas ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Si Linzin talaga ay isang scammer. Kumakapit sa kaunting pag-asa. Biglang lumiwanag ang isang sinag ng liwanag, nabulag ang mga nakatayo doon. Nagulat sila, anong nangyayari? Lumabas si Linzin na mukhang napakagwapo, katabi ang isang limited edition na Ferrari. Totoo nga, ang kayamanan ay maaaring magbigay ng kagwapuhan. Sa kalsadang puno na ng mga mamahaling sasakyan, ang mga tao sa paligid ay nagkumpulan upang magpicture at magpost sa Weibo. Ang mga nangungutya kay Linzin kanina ay sobrang nagulat. Ngumiti si Linzin at nagsalita ng may sarkasmo, nakakatuwa, nakakahiya talaga ang mga CEO. Pinagbawalan ko kayong lumapit. Masiglang sumagot ang Chairman Su, sinabi kong gusto kong bumili ng sports car, at pinilit niyang dalhin dito ang buong fleet para pagpilian ko. Ang katabing salesman ay nagbigay ng papuri, isang matalinong desisyon, kilala ang aming tindahan sa mahusay at maselang serbisyo, lalo na't ang yaman ni Linzin ay napatunayan gamit ang Black Diamond Card. Ang mga lalaking ng asar kay Linzin kanina ay nakatingin na ngayon na nakabuka ang kanilang mga bibig. Ano? Black Diamond Card. Ang mga assets ay dapat higit sa 1 bilyon, hindi peke. Pwede mo bang upahan ang mga sasakyan na ito para lang ipakita? Hindi, kakilala ko si Boss Neo. Ang tanging dahilan kung bakit siya magiging magalang kay Lin ng ganito ay dahil si Linzin ay tunay na isang super tycoon. Lumapit si Linzin kay Kaukaw. Dumating ka sa tamang oras, ngayon alam ko na ang Ferrari FA60 na pinili mo ay higit sa 15 milyon, masyadong mura para sa akin para ipangregalo. Si Kaukaw, narinig ang sinabi ni Linzin, ay naguguluhan. Masyadong mura. Tiningnan ni Linzin ang grupo sa paligid ni Mr. New. Huwag kang mag-alala, ang mga taong gusto ang Ferrari FA60 ay siguradong magugustuhan din ang Ferrari LF, kaya napagpasyahan kong i-upgrade ito para sa iyo at ibigay sa iyo ang Ferrari LF. Ini-swipe ni Linzin ang card sa makina at ang tunog ng pagbawas ng 32 milyong yuan. Ang mga lalaki sa harap ni Linzin ay napilitang magbigay galang. Si Kaukaw, nang makita kang bumili, ay tuwang-tuwa. Binili niya talaga ang Ferrari LF na higit sa 30 milyon. Ang mga lalaking ng asar kay Linzin kanina ay takot nang mabanyag ang mga lihim, 30 milyon at hindi pa ito ang buong yaman niya. Sa loob lamang ng 2 araw, gumastos siya ng higit sa 50 milyon sa mga walang kabuluhang bagay. Ang kanyang sitwasyong pinansyal ay kamangha-mangha. Kanina pa namin siya pinagtatawanan. Mr. Chen, galit mangyaring magmuni-muni sa sarili ninyo. Kung wala kayong alam, huwag magkunwaring magsalita ng kalokohan at magdulot ng maling akala.
Malubha kaming naligaw dahil sa iyo. Yumuko ang matandang salesman at nagtanong, binibili mo ba ang sasakyan bilang regalo para sa iyong nobya? Gusto mo bang bumili ng isa? Agad mong tinanggihan, hindi, ang pinakamahal na kotse na mayroon ako ay ito, at gusto kong bumili ng mas mahal. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin ang may-ari. Patawad talaga, na-disappoint kita. Si Cao Cao ay nakatayo sa tabi ng kotse, patuloy na hinahangaan ito. Lumingon siya, namumula ang kanyang mukha. Lin Xin, salamat. Ang Ferrari LF na ito ay tunay na ang aking pangarap na kotse.